The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nahanap ang sikretong libro sa pagluluto ng kanyang ina, kung saan may nagparamdam sa kanyang mga kaluluwa matapos niya itong matagpuan. Bata pa lang ako ay mahilig na akong magluto. Siguro ay naman ako ito sa aking nanay. Kahit hindi kami gaanong malapit sa isa't isa, ay iniidolo ko siya sa pagluluto. Ako si Sarah at ang aking kwento ay nagsimula nang mamatay si Nanay Ising at naman ako ang kanyang libro. Puno ito ng kanyang mga putahe at dahil mahilig akong magluto ay ginaya ko agad ang mga ito. Habang nagluluto, ay naaalala ko ang mga luto sa akin ni Nanay Ising at naramdaman kong mas napalapit ako sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung bakit tila iba ang lasa ng aking adobo. Nung bata kasi ako, ay may isang espesyal na adobong ginagawa si Nanay Ising isang beses sa isang taon nung bata pa ako. Tumigil lang ito nang umuwi ang aking ama galing ibang bansa at hindi na nagtrabaho pa. Sinabi sa akin noon ni nanay na lihim namin ang adobo na yon. Nung kinagabihan ay nahirapan akong makatulog. Tumatak sa akin ang lasa ng espesyal na adobo at nalungkot ako na hindi ko ito magaya. Habang nagpapaantok ay bigla akong nayanig at halos mapasigaw dahil sa pagpapakita sa akin. Isang maliit na kaluluwa ang tila nakatayo sa paanan ng aking higaan habang nakatiting sa akin. Ako naman ay tila nanigas at hindi makagalaw habang ito ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Nang malapit na ito sa akin ay bigla na lang itong naglahong parang bula. Napansin ko na lang na kaya ko nang gumalaw nang makitang nanginginig ang aking buong katawan. Sa tagal naming nakatira dito ay wala kaming karanasan sa kababalaghan kaya hindi ako makapaniwalang may biglang magpapakita na kaluluwa sa aming bahay. Buong gabi akong hindi makatulog kakaisip sa nangyari. Naisip ko na lang na baka malikmat ako lang ito dahil sa pagod o baka bangungot lang ito. Wala din kasi akong maisip o maalala na batang namatay dito at wala ding nakwento ang aking tatay. Kaya naman halos nakalimutan ko na ito kinabukasan at nagpatuloy lang sa pagluluto ng mga putaheng ginawa ni Nanay Ising noon. Naisip kong sorpresahin ang aking tatay dahil alam kong nagluluksa pa ito sa biglaang pagkamatay ni nanay. Sinubukan ko ulit lutuin ng espesyal na adobo, ngunit hindi ko pa din ito magaya. Gusto ko kasing ipatikim ito kay tatay kahit na sikreto lang namin yon ni Nanay Ising dahil alam kong hindi niya ito natikman noon. Napaisip din ako kung bakit namin inilihim iyon kay tatay. Si Tatay Lolong ay mapag-alaga at mapagmahal na asawa kay Nanay Ising kaya wala akong maisip na dahilan kung bakit namin kinailangan itago ang espesyal na adobo sa kanya. Nang ikwento ko ang adobo matapos namatay ni nanay, ay hindi na nagulat si tatay. Noon pa man daw kasi ay malihim na si Nanay Ising at walang nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Nalulungkot si tatay na tila hindi niya alam kung bakit naging malayo si nanay sa amin ni tatay simula nang umuwi siya. Pakiramdam ni tatay na sinisisi siya ni nanay sa aming pagkahirap. Naisipan kong ibahin ang timpla ng luto ng adobo para lang magaya sana ang luto ni Nanay Ising. Ngunit hindi ko mahanap kung paano na iba ang lasa. Habang nagluluto
ay nakaramdam ako bigla ng malamig sa aking likod at napalingon ako. Tumambad sa aking harapan ang kaluluwa ng isang bata na nakatayo sa dulo ng aming pasilyo. Dun ko napagtanto na totoo ang aking inaakalang bangungot at dahan-dahan ulit itong papalapit sa akin. Sa takot ko ay nagsisigaw ako at napatakbo papalayo. Pinakalma ako ni Tatay Lolong at pinagpaliwanag nang ako ay nahimasmasan na. Sinabi niyang wala siyang alam na bata na namatay sa aming bahay o kahit saan malapit sa amin. Kaya naman magsasaliksik daw siya tungkol sa aking nakitang bata. Nagpasalamat ako kay Tatay Lolong dahil sinuportahan niya ako at pinaniniwalaan niya ang aking nakita. May mga lumang gamit daw sa garahe at titignan niya doon kung may mga kamuka ang aking nakitang kaluluwa sa mga lumang litrato ng mga ninuno namin. Nagpa siya muna akong magluto ulit para kumalma at dun ko napagtanto na nagsimula ang pagpapakita ng mga kaluluwa matapos mamatay ni Nanay Ising at baka konektado ito sa kanya. Maya-maya ay lumabas si Tatay Lolong na may dalang isang malaking baul. Ang laman ng baul ay mga libro na puno ng sulat ni Nanay Ising. Nagunaw ang aming mundo nang basahin namin ang mga ito dahil nakalahad sa libro na nangaliwa si Nanay Ising nung mga taong nasa ibang bansa si tatay. Ang malala pa ay nagbunga ang kanyang pagtataksil. Ilang beses daw nabuntis ang aking ina at pinapalaglag niya ang mga sanggol bago lumaki ang kanyang tiyan para hindi siya mahalata. Dun ko naisip na ang mga kaluluwang nagpapakita sa akin ay ang mga batang pinalaglag ni Nanay Ising at lumabas sila nang mamatay na si Nanay. Napansin kong tila hinang-hina si Tatay Lolong at naiintindihan kong nagunaw ang mundo niya sa aming nalaman. Nagulat ako nang maiabot siya sa aking libro at nagtaka kung bakit niya ako binalaan. Pagbasa ko nito ay halos maduwal ako at masuka. Dahil hinalo daw ni Nanay ang mga fetus ng kanyang pinalaglag bilang sahog sa espesyal na adobo. Ito daw ay para walang bahid ng ebidensya kapag binaon niya ito sa likod bahay o kaya baka may makakita kung ibalot lang niya ito at itapon kung saan. Ang nakakahilakbot sa lahat ay naisipan niyang ipakain ito sa musmos na ako. Tandang-tanda ko na ilang beses akong nakakain ito at ako ay nasarapan pa. Hanggang ngayon ay dala-dala pa din namin ni tatay ang bigat na iniwan sa amin ng mga lihim ni Nanay. Ngayon ay hindi na ako makakain ng pagkain na hindi ko gawa sa takot na baka kung ano ang sinahog dito. Baka kasi lingid sa kaalaman ko ay tao na pala ang kinakain ko, tulad ng adobo ni Nanay.